Wamos at Awit Gamer, pinagluloko ang kanilang mga taga-subaybay. Disclaimer. Ang nilalaman ng video na ito ay batay sa mga pampublikong impormasyon, obserbasyon, at opinyon na layuning magbigay linaw sa mga isyong trending sa social media. Ang lahat ng sinasabi rito ay komentaryo ng channel mula sa pananaw ng publiko. Wala kaming layuning manire kundi magbigay ng edukadong pananaw para sa mas malalim na pag-unawa ng mga manunood. Mga kabuzz, mainit-init na usapan ngayon sa social media ang magkapatid na sina Awit Gamer at Wamos Cruz. Sa unang tingin, masarap balikan ang mga panahong puro good vibes lang ang hatid nila sa mga video, kulitan, sayawan, at pasabog ng pera. Pero sa likod pala ng mga pagod time na content, may mas malalim na kwento. At ngayon, isang malaking revelasyon ang lumutang, si Awit, umamin na natalo raw ng 69 million pesos sa sugal. Oo, tama ang narinig niyo, 69 million. Sa sugal. Isang halagang imposibleng hindi pag-usapan, lalo na't naglabas pa siya ng video kung saan emosyonal niyang ikinwento ang kanyang pagkakalugmok. Pero ang mas nakagugulat, ayon sa kanya, ang 69 million na iyon ay hindi galing sa gambling promotions. Sabi niya, galing daw ito sa kinita niya sa Facebook at YouTube. At dito tayo napaisip, paanong nakakuha ng ganong kalaking halaga ang isang content creator na may 357,000 subscribers lang sa YouTube at hindi rin naman ganoon kalakihan ang views. Kung tutusin, kahit na may AdSense revenue, Facebook monetization, at paid content, hindi ganon kabilis makaipon ng 69 million pesos, lalo kung regular lang ang uploads at hindi viral araw-araw. Sa simpleng pagtingin pa lang sa kanyang channel, makikita mong ang mga views ay nasa daan-daan libo lang. Hindi milyon-milyon kada video. Kaya paano nga ba niya nasabi na ganon kalaki ang kinita niya? Kung babalikan natin ang karanasan ng ilang mas malalaking content creators, kahit may milyon-milyong views, hirap pa rin silang abutin ang 10 million, lalo na kung sa Pilipinas base ang audience. Ang value ng CPM, o bayad kada libong views, ay mas mababa rito kumpara sa ibang bansa. Ibig sabihin, kahit buong taon pa siyang consistent, hindi pa rin papasok sa logic ang 69 million kung Facebook at YouTube lang talaga ang pinanggalingan. Maliban na lang kung meron siyang ibang malalaking racket na hindi binabanggit pero bakit hindi niya ito inamin? Ang tanong ngayon, posible ba na ang pera ay galing pa rin talaga sa sugal? Galing sa mga promotions ng mga online gambling companies na noon ay madalas niyang i-endorse. Kasi kung babalikan natin ang mga lumang video ni Awit, makikita na halos linggo-linggo ay may bagong sugal siyang ini-endorso. May mga live stream pa kung saan aktibo siyang naglalaro, nagpapasok ng pera, at nag-eengganyo ng viewers. At kung tatanungin mo ang mga dati niyang viewers, marami sa kanila ang nag-try maglaro dahil sa kanya. Ang masaklap, ngayon ay sinasabi niyang hindi na siya konektado sa mga sugal. Pero ilang linggo pa lang ang nakakaraan, may lumabas na clips kung saan makikitang aktibo pa rin siya sa mga gambling pages, may endorsements pa rin, at tuloy ang content na may temang sugal. So paano yun? Bakit sinasabi niyang tumigil na siya kung malinaw naman sa publiko na may mga fresh na ebidensya na nagpapatunay ng kabaligtaran? At bakit kailangang pagtakpan ito? Dagdag pa rito, may mga bali-balita na hindi naman talaga 69 million ang natalo niya. Ayon sa ilang source, mga 11 million pesos lang daw talaga ang nalustay niya sa kasino. Kahit papano, malaki pa rin ito, pero ibang-iba sa ipinahayag niyang figure. Dito na pumapasok ang issue ng dramatization. Kasi kung mapapanood mo yung video kung saan siya umamin, may background music, may iyak, pero teka, may napansin din kami, wala masyadong luha. Parang scripted, parang sinet up ang video para makuha ang simpatiya ng followers. Parang gusto niyang palabasing biktima siya, pero ang tanong, biktima ba talaga, o may sariling pagkukulang? Ang isa pang nakakaintriga, habang naglalabasan ang issue kay Awit, tila tahimik si Wamos. Walang official statement, walang kahit anong pahayag para linisin ang pangalan ng kapatid niya. Sa halip, napansin pa ng ilang netizens na may mga video siya na nagre-upload ng content nila ni Awit, kabilang na yung controversial na video na hindi sila nagsusuot ng seatbelt habang nagmamaneho. Hindi rin natin may kakaila na si Wamos ay naging malaking impluensya sa lifestyle ng kanyang kapatid. Siyempre, kung sino ang nakakatanda at una nang sumikat, siya rin ang unang tumuro ng galawan sa social media. Pero ngayon, sa halip na tulungan si Awit sa krisis nito, parang mas pinipili pa niya ang manahimik o gamitin ang content para sa views. Dito tayo lalong nababahala, dahil kung ang mga content creators na malalakas ang impluensya sa kabataan ay hindi marunong humarap sa responsibilidad, sino pa ang aasahan ng mga sumusunod sa kanila? Ang masaklap pa, habang sinasabi ni Awit na lubog na siya at halos wala nang natira sa bank account niya, binabanggit niya sa video ang pagambing sa mga nasalanta ng bagyo. Pero isipin natin, sino ba talaga ang tunay na kawawa? Yung taong 4 na buwan sunod-sunod na nagsusugal, kahit alam niyang delikado.
O yung mga kababayan nating walang makain, walang bahay, at ni hindi makasubok magsugal dahil ni piso, wala silang hawak. Hindi natin pwedeng tawagin si awit na biktima kung siya mismo ang pumili ng lifestyle na ito. Hindi ito isang araw na pagkakamali. Ilang buwan niyang niyakap ang mundo ng sugal, at ngayon, nang may consequence na, biglang sisihin ang social media, o di kaya'y ang sistema. Hindi po ganun yun. Kung tutusin, hindi lang ito usapin ng kasinungalingan, usapin ito ng pananagutan. Bilang public figure, hindi mo pwedeng sabihin na, wala akong kasalanan, habang may mga batang sumusubok magsugal dahil sa'yo, o mga taong naloko sa promosyon mong hindi mo rin pala kayang panindigan. At kung may pinakamalaking tanong sa dulo ng lahat ng ito ay, hanggang kailan mananatiling tahimik si Wamos? At anong ginagawa niya habang unti-unting bumabagsak ang kapatid niyang minsan niyang itinuring na katuwang sa tagumpay? Mga kabos, nasa atin ang desisyon. Tayo ang tumatangkilik, tayo ang nanunood, at tayo rin ang may karapatang magdemand ng katotohanan. Hindi natin kailangan ng drama. Ang kailangan natin ay honesty, accountability, at respeto sa tiwala ng publiko. Kung may opinyon kayo sa isyong ito, ilabas yan sa comment section. Dapat ba nating patawarin si Awit Gamer? May responsibilidad ba si Wamos sa lahat ng ito? At tayo bilang mga manunood, paano tayo magiging mas mapanuri sa mga sinusundan nating influencers? Shoutout sa ating mga solid kabaz. Kay Rhea ng Tarlac, Romel ng Davao, at kay Trisha ng Laguna, salamat sa inyo. Huwag kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe ang Buzz Pinas para sa mas marami pang kwento't komentaryong may laman at may saysay.